Hi guys, ito na naman tayo muling nagbabalik James RT para magbahagi sa inyo ng kaalaman patungkol sa upgrade ng Wave 100 na naka 53mm na piston, naka 28mm na carb. Basic upgrade lang to guys. Tapos niregrind ko yung aftermarket na cam na 6.0, ginawa nating 7.0. Yan yung aftermarket na cam na 6.0. I-regrind natin yan mamaya. Naka-valve spring na rin itong motor na ito guys, kasi dating set ko ito, tapos ngayon nireset namin para medyo lumakas ng konti. Basic setup lang. So yan, sinusukat ko dyan yung cam na ito. Ang sukat niya talaga is 6.0, both intake and exhaust. Ayan, pinuport na ng assistant ko dyan yung sa manifold, pero mamaya ako na yung mag-finish niyan. So nasa 28mm kasi yung ating carb, so dapat i-port match natin yun. Ganun din yung sa exhaust, dapat kung gaano kalaki yung sa elbow mo, ganun din dapat yung sa exhaust port. So ayan guys, sinimulan ko na ditong i-regrind yung aftermarket natin na cam na 6.0. Tamang tama din kasi medyo may kayod na ng konti itong cam nya. So lilinisin natin yan ng konti para mawala yung mga kayod. Ganyan lang tayo mag-regrind. Tingnan nyo na lang guys para matuto rin kayo. Yung cam grinder ko nga pala guys is DIY ko lang. Baka sa susunod is mag vlog tayo kung paano natin ginawa yung cam grinder ko na yan. Pero prototype pa lang ito guys, kasi buo ako ng cam grinder at saka yung cam copier na manual lang, kasi malaking bagay kung may cam grinder talaga tayo at saka yung cam copier, kasi kapag nakuha na natin yung tamang mga degree ng bawat cam sa daily or touring, lalo na sa drag race, kasi may mga dinadaluhan tayong mga racing competition dito sa Mindanao. Talagang napakagamit ito guys, itong tools na to, napakagamit talaga. So kailangan talaga nating makabuo ng pangmalakasan na cam, yung may originality talaga, para iba talaga yung takbo ng motor mo sa takbo nila. So ayan, yan yung finished product na ating na-regrind Pero mamaya guys, after natin masalpak ito is may gagawin pa tayong mga changes, kasi hindi basta-basta mag-regrind ng cam. Dapat kasi dinidegree mo bago mo bitawan sa customer. Dapat tama talaga yung mga degree, yung sa intake opening, intake closing, exhaust open at saka yung exhaust close. May mga sinusunod tayong mga degree para dyan, iba't ibang degree sa bawat iba't ibang purpose. Iba yung degree ng
pang daily, pang touring at saka lalo na sa drag race. Magdidepende din kasi yung pagre-regrind mo sa load ng motor, sa kung gaano kalaki yung piston at saka kung gaano kataas yung stroke ng motor. Yan yung Rossi na guys, pang pormahan, pero Honda Wave 100 yung makina. So dito pinoport na natin itong intake part nya, yung sa intake side. Yan, pinoporting na natin para mag-match yung ating pinort na intake manifold kanina. Tapos mamaya tumaas na itong ating valve lift or yung ating cam lift. So dapat talaga nating bawasan or ilubog ng konti yung ating valve guide. Mamaya guys, makikita nyo kung paano natin ginawa yung paglubog ng valve guide. So hindi madaling mag-port, kaya yung sa ibang mga expert mechanic na at may mga marami nang napatunayan sa larangan ng mga drag race is kung magpa-port kayo sa kanila is napakamahal talaga ng bayad nun, kasi oras, pawis at syempre yung talento talaga. Kasi hindi basta-basta yung pagpo-port, hindi yung magbawas ka lang ng 1mm is lalakas na agad yung motor mo. May mga technique talaga sa pagpo-port, hindi yan basta-basta guys. So ayan, sinabi ko lang sa inyo para may kunting idea kayo bakit yung iba, lalo na yung mga expert mechanic sa drag race, is mahal talaga yung singilan nila sa pagpo-port ng mga head, lalo na yung sa 4 valves kasi 4 yun. So nakadepende kasi yung pag-port mo kung ano yung purpose at kung gaano kalaki yung stroke at saka yung piston mo. So ayan guys, nililinis ko lang yung mga part na nandyan. So ganyan lang guys, linisin lang natin tong part na dyan banda, tas kukunin natin mamaya yung valve guide nya after natin mabawasan yung haba niya. Tapos i-finish natin mamaya. Lubog muna natin ng konti yung valve guide, tatanggalin natin gamit yung blowtorch. So ayan, hindi talaga biro mag-port, hindi basta-basta. Talagang gugugulan mo ng napakahabang oras. Dapat may pasensya ka talaga, tapos sakto talaga yung mga bawat sukat ng mo, ng pagpo-port. Yung sa drag bike ko nga is, kung hindi ako nagkakamali, almost 3 days ko yun pinort. Lalo na yung original na head, sobrang tigas nun. So ayan, pakunti-kunti lang kasi yung bawas ng ating porting tool na to. Medyo hindi na matalas, matagal na kasi ito yung mga carbide natin.
So dito guys, yung exhaust na naman na side yung ating pinoport. So napakarami talagang carbon sa exhaust side kasi dyan lumalabas yung mga burn gas. So ayan, konti-konti lang. Tas dapat talaga wag mong tamaan yung valve seat para hindi ka na mag-regrind pa, lalo na kung wala namang singaw. Delikado kasi guys kapag ka natamaan mo ng habang nagpo-port ka, tamaan mo yung valve seat natin kasi sisingaw yung ating barbula at may tendency kasi na kahit anong regrind mo ng mga valves is ayaw nang lumapat. So dapat talaga is maging cautious tayo sa ating pagpo-port. So ayan, dapat talaga maging maingat. Malapit na itong matapos itong sa exhaust side niya kasi medyo hindi naman masilan yung sa exhaust pero may may sukat pa rin na sinusunod kasi nakaka-apekto rin ng top speed, ng torque, ganun. Nakaka-apekto din kasi yan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na okay lang to kasi exhaust side lang naman, yung pinaka-importante is yung intake port. Pero kung gusto mo talaga ng maximum performance, ma-maximize mo yung pagpo-port mo is dapat nakaakma talaga lahat ng sukat, tapos yung style or design ng mga pagpo-port is merong mga iba't ibang effect. So aralin nyo na lang yun guys para mas lumawak pa yung mga kaalaman nyo patungkol sa pagpo-port. Yung tips ko kasi na ito is based on my experience lang. Year 2021 pa kasi ako nag-start ng ating the drag race. Medyo hindi pa mataas yung ating experience, pero lahat ng port ko sa drag bike na 57 trail bike ko is talagang effective naman. So masasabi ko talaga na okay yung port ko. Ganon din naman yung mga pinoport ko na pang daily lang, yung mga pan-touring. Hindi ko nga lang na videohan yung iba at saka hindi ko na upload kasi stop kasi ako sa pagbablog 3 years ago. Ngayon lang ako ulit bumalik sa pagbablog. So ayan guys, ganyan ako kung mag-port ng head. So stock valve nga pala itong head na ito ng Wave 100 na may 53 mm na piston, 28 mm na carb at saka stock crank balance, stock gear. So makita nyo mamaya yung takbo nito guys. So dito na part is tinatapos ko yung pagpo-port ng intake manifold. Kumbaga ako na yung nagfi-finish kasi nung una yung assistant ko lang yung nagpo-port dyan. So ayan, pina-final ko para maging okay na. Tapos balik tayo sa re-grind mamaya ng cam kasi i-edit natin yun kapag napaandar na natin, tapos napatakbo natin, tapos medyo kulang. So nakadepende yun guys sa makina natin.
So ito yung port natin. Hindi pa natin natabasan yung ating valve guide at hindi pa natin nalubog. So mamaya ipa-final natin yan. So ayan guys, napakataas ng umbok ng ating valve guide sa exhaust. Ayan, yan yung may fault natin. Okay na yan guys, final na yan. Yung cam natin is hindi pa. Meron pa tayong i-edit mamaya. So yung cam pala na ito guys is tahimik lang, walang lagitik na maririnig, parang stuck lang yung andar. So ayan, dito banda is nakuha ko na yung isang valve guide at tinabasan ko na. Tapos yung lock ng valve guide na ito is kinuha ko, tapos nilagyan ko lang ng gasket oil, tapos hindi ko na nilagay yung valve lock, I mean yung lock sa ating valve guide. So ayan, pinapainit natin dito para medyo hindi mahirap ipasok yung ating valve guide. So para mag-expand yung ating metal kahit konti. So ayan, dito na part is ibinalik ko na yung kinunan ko ng valve, yung valve guide natin kinunan ko ng lock nya. Tapos nilagyan ko lang ng gasket oil para hindi malaglag. So maingat dapat tayo sa pagbalik ng ating mga valve guide guys, kasi hindi na yan maging fit sa ating valve seat, yung mga barbula natin, kung hindi siya naka-align. So dapat yung pagpukpok din natin ito is tama-tama lang para hindi mabiyak yung ating valve guide. So tiyaga lang sa pagpukpok. So ayan, mainit yan. Tapos mamaya i-check ko yan kung walang singaw yung ating valves. Ibig sabihin kung wala kang makitang butas doon is okay yung pagkakalagay mo ng ating valve guide. Yan guys, pinupurtihan ko ng konti dyan sa itaas ng ating valve guide kasi yan yung epekto ng pagpukpok natin sa pagpapasok ng ating valve guide pabalik. So yan yung ginawa natin para maging smooth or papasok yung ating valve stem. Yan, no? Yun, naging okay na. So ayan, ilagay natin. Tapos titingnan natin sa ilalim kung wala bang sinag or fit ba. Ganyan lang na yung ating pamamaraan kung paano tayo magbawas ng valve guide at maglubog. So ayan guys, makita nyo dyan, ayan. So ayan, napaka okay yung pagkakalagay natin. So ayan, walang singaw yan.
Diyan is lalagyan pa natin yan ng ating valve seal. So ayan no, nakalubog na yung ating mga valve guide. Tapos diyan is i-finish na natin yung pagpo-port natin. Pa-final na natin. Kukunin na natin yung mga nakaumbok na sa valve guide natin para mas may way talaga yung hangin na palabas. So ganun din sa intake side. So dito sa intake part na naman tayo para i-final din natin yung sa valve guide nya. So kukunin natin yung dapat wala nang nakausli. So yan guys, kukunin natin yan. Makikita nyo mamaya para mas maraming hangin na makakapasok sa ilalim ng ating chamber. So equals power din yun. The more air, the more power. Kasi ang requirements ng ating cylinder volume is more air equals more gas. More gas plus more air equals power. So yan yung mga rason kung bakit ginagawa natin to. So ayan na guys yung ating finished product. Yan yung intake port natin. Magaspang lang para mas atomize. Tapos dito sa exhaust part naman is rough din siya kasi wala tayong pang polish. Pero okay lang naman yan guys kasi hindi naman pang racing yung motor na ito. Pang service lang. So ganyan tayo kalinis mag port. So yan yung ating mga port intake side. Diyan is naglightin tayo ng mga barbola. So lightin natin yung mga valves gamit lang ang barina at saka yung grinder. So pwede nyo itong gahin guys, pero dapat maging maingat tayo sa pag lightin ng valves sa ganitong klaseng pamamaraan kasi maaaring masira yung mga barbola, lalo na kung baguhan ka palang mag DIY. So tingnan nyo na lang yan kung paano natin ginawa. So isa rin yan sa mga nakapagpapalakas ng ating motor kasi yung paghatak at saka yung pagbaba ng ating valves is it requires less power kasi magaan siya. So kung susumahin mo is maliit lang na bagay pero nakakatulong talaga yan lalo na sa higher RPM. So dyan hindi muna natin ilagay yung ating mga valve spring. Titingnan muna natin yung overlap ng ating regrind cam. So wala munang valve spring para madali nating maikot yung ating cam. May mga time kasi guys na kapag nagre-grind kayo ng cam, lalo na kung baguhan ka pa lang sa ganitong gawain is yung overlap mo is hindi magiging maayos. Matatamaan yung intake side kasi
medyo matagal magsara, habang yung exhaust naman is pabukas, yung intake mo hindi pa nagko-close. So yan yung mga dapat nating bantayan, kaya ginawa ko itong pamaraan na ito. So ayan, makikita nyo dyan, dapat rin is i-adjust nyo na yung valve clearance nya kahit na wala pa yung valve spring, para pag check nyo ng overlap is talagang akma. Ayan guys, oh, tingnan nyo, dapat hindi maging ganyan, yung matatamaan mo na yung intake side. So ganyan yung valve lift natin. Tingnan nyo yung ating overlap. So ganyan yung ating overlap guys. So yan, oh, safety naman yan kapag ganyan na mga clearance sa mga valves natin is okay yan. Yan, tinitest natin kung may hangin ba na lumalabas dyan, kung bumubula yung tubig, kasi kapag meron, ibig sabihin singa yung ating valves. So ayan yung ginawa natin guys. So okay yan guys, kasi walang singaw, walang bumula na tubig. Tapos dyan sa manifold natin is lagyan natin ng gasket maker para hindi sumingaw. So yan, ganyan lang yung ating gagawin sa ating manifold bago natin ilagay. So pwede na rin hindi nalagyan itong ating rotator dyan sa ibabaw, pero sa ilalim is dapat mayroon talaga para walang singaw. So ayan, yung ating intake manifold is ready to install na. Lagyan natin ng mga bolt. So ayan, matapos nating mahigpitan yung ating intake manifold is dapat i-check nyo yung porting nyo kung gaya nyan, walang bangga sa ilalim. So dapat kasi walang bangga para yung higop ng hangin is dire-diretso. So yan yung ating piston 53mm. So lagay na natin yung piston lock, piston pin na lock. So yan, tapos lagyan natin ng oil yan mamaya bago natin isalpak yung ating head. Gasket maker yung ilagay natin sa ating bore para hindi na tayo maglagay ng gasket na asbestos o yung papel. So ayan, lagyan natin ng oil para malubricate kahit pa paano. So ayan na guys. So ayan na guys, nailagay na natin yung ating bore
tas kunting pulas lang, magiging okay na ito. Yung roller guide is lagay natin, tapos yung piston natin is i-check natin kung may kung okay ba yung pagkaka-install natin, wala bang sayad yung mga bawat piston ring. Yan yung roller guide, huwag natin kalimutang ilagay yan para maging maayos yung tunog ng motor natin, hindi malagitik. So dito, ito yung head gasket nya, lagyan natin ng gasket maker para hindi pumutok yung compression nya. So dapat talaga nakasilyado para hindi maglulos compression. So ayan guys, so huwag niyong kalimutan yung dalawang dowel para maging sentro yung ating pagkalagay sa head. Yan yung purpose ng dowel, pati yung sa ating head gasket para sentro na sentro siya, hindi magiging tabingi. So ayan, salpak na natin yung head niya ngayon kasi tapos na natin nilagyan ng valve spring, valve lock, rocker arm, at i-adjust pa natin yung ating valve clearance kung kinakailangan, kasi nag-iiba yung mga valve clearance nito kung mahihigpitan na natin yung 4 na stud bolt. So ayan. So ayan guys, huwag natin kalimutan yung top cover natin, lagyan din natin ng mighty gasket kasi wala tayong gasket na asbestos guys, yung papel ba. So yan na lang yung ating ilagay. So pwede naman yan guys, hindi yan maglilik, tested na natin.
So ayan, chinecheck na natin yung valve clearance, okay naman. Kung okay na, sigpitan na natin. So ganyan lamang guys, dapat din nakatap yung ating piston. Makita nyo yun sa ating timing mark sa flywheel. So yung exhaust side is medyo mataas ng konti yung clearance, kasi kapag ka nag-expand yung metal, may clearance siya. So yan yung rason kung bakit medyo mataas ng clearance yung exhaust side. Pagkatapos nyan, higpitan natin, tapos takpan na natin, papaandarin na natin. So itong flywheel niya pala guys, is tanggalan natin ng sa bindig sa drive, kasi para maging lighty ng konti. So ayan, ibalik na natin. Okay. Okay. Tertuli ya sob. Tertuli ba? Okay. Yaw aso yaon kay may oil pantaasan hit.